Maligayang pagbabalik sa bahay, Binibini. Ako ang orihinal na imperial na koronang prinsesa ng dinastiyang Yu, si Yu Huan. Pagkatapos kong mawala, hindi inaasahang napunta ako sa panahong ito at naging nawawalang tunay na anak ng mga pamilyang Yu noong ako ay 8 taong gulang pa lamang. Tara na. Opo. Salot. Mababaw na laro. Hemp, ito lang. Naglakas loob kang busilukan ako? Talagang walang pinag-aralan ng taga-bukid na tulad mo. Salot. Isa kang malaking salot. Pagkabalik mo pa lang, pinagkasakit mo na si Papa. Tapos binuhusan mo pa ako. Yu Mingli. Ang pangalan ko ay Yuli. Ang tanga mo, kahit iyan hindi mo matandaan. Paslit. Tuturuan kita kung paano dapat umasta ang isang ampon sa harap ng tunay na tagapagmana. Taga-bukid, kinakausap kita. Sinasabi ko sa iyo, kahit na tunay kang anak, mas mahal pa rin ako ni na Mama at Papa. Anong gagawin mo? Anong binabalak mo? Pagdating sa katayuan, dapat mo akong tawaging Binibini? Hindi mo alam ang lugar mo at wala kang respeto sa mas mataas sa'yo? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na maging bastos? Kapag nagmatigas ka pa, ipapakita ko sa iyo ang lupit ng tadhana. Ay. Ali, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Anong ginawa mo sa kanya? Kakarating mo lang ay nambubuli ka na, talagang wala kang modo. Nadulas lang ang kapatid ko habang naglalaro ng tubig. Tinulungan ko lang siya. Napakalaki na bata pero napakalikot pa rin. Sa susunod ay mag-iingat ka na. Ikaw? Hindi, ayos lang ako, Teacher Shia. Hindi lang talaga ako sinasadyang nadulas. Gusto ko lang bumalik para magpalit ng damit. Sige, tara na. Anong ibig mong sabihing hindi mahanap ang dahilan? Anong maayos ang kondisyon ng katawan? Ganito siyang hindi magising-gising, tapos sasabihin mong malusog siya? Bumalik ka at sabihin mo sa inyong direktor, kapag hindi nyo pa siya napagaling, ang investment sa ospital nyo sa susunod na quarter ay huwag na kayong umasa kahit 1 sentimo. Sinong may sabing pumasok ka? Hindi mo ba alam na malas ka sa iyong ama? Lumabas ka. Amoy dumi ng manok dito. Tao, mag-disinfect kayo. Baka kung anong mga mikrobyo ang dala niyan. Nagkukunwari bang may sakit para mapaalis ako? Mukhang itong tunay na ama ko ay hindi talaga ako gusto. Napakalas talaga. Gusto mo bang maisalba ang investment sa ospital? Gawin natin ang ganito. Napakagaling. Madam, ang naisip ko po na pwedeng gumamit ng acupuncture sa gamutan. Kaya lang, baka po magkaroon ito ng kaunting side effect. Anong side effect? Magkakaroon ng problema sa katawan. Wag. Mas maganda po ang bisa ng electric shock. Gusto mo bang saktan ang iyong ama? Tingnan nyo, hindi ba't gising na siya? Talagang taga-bukid lang siya. May babae bang ganito umasta? Tama ka, hindi siya kasing cute ni Ailey. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya iniuwi rito ni Papa. Yuhuan, halika rito. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa tatay mo. Sa tingin ko, kayo ang dapat lumuhod. Mahal na hari. Magkamukhang magkamukha po talaga kayo ng lolo. Luhod. Pa, si Yuhuan ang walang modo. Bakit kami ang luluhod? At saka kakaayos lang ng pakiramdam ni Ehan. Mga ina po ni pamilyang Yu, ganito na lang ba ang itatrato nyo? Jiang Han. Hindi pa ako patay. Itigil mo na yang masasamang balak mo. Nagpapanggap kang may sakit para lang palayasin ang sarili mong kadugo. Kahit ang hayop ay hindi kayang sakta ng anak kapag itinuloy mo pa to. Babawiin ko ang lahat ng shares. Nagkunwaring may sakit? Yuhuan, ako. Mahal na hari, hindi ko akalaing sa ibang mundong ito ay may isang taong kamukha mo na ipinagtatanggol ako.
Naging kulang po si Yu Huan. Hindi po ako nakapaglingkod sa inyo ng sapat. Ngayong kinikilala niyo na po ako, tanggapin niyo po ang tsaang ito at sana ay mapatawad niyo na si Yu Huan. Ang kilos na ito, katulad sa itinuro sa akin ng nanay ko noong bata pa ako. Tunay ka ngang kadugo ng pamilyang Yu. Hintayin kong mapahiya ka para talikuran ka ni Lolo, para hindi ka na makatira rito. Salot. May regalo si Lolo sa iyo. Isuot mo ito. Napakabuti mong bata. Ngayong nandito ka na, magpahinga ka muna rito. Aalis na si Lolo. Juan. Pasensya na kung nagkamali si Mama kanina. Ailey, anong nangyari? Mama, bumalik na si ate. Itatapon na ba ako palabas? Hindi, mahal na mahal ka ni Mama. Teacher siya, samahan mo muna si Yu Huan sa kwarto niya. Sasamahan ko muna si Ailey. Ang batang to, hindi alam kung sino ang dapat galangin. Kailangan ko lang makuha ang loob ng aking mahal na hari. At hindi lang ang bracelet, kundi ang buong pamilyang Yu ay magiging akin. Ito na ang magiging kwarto mo. Hinto, binigyan ba kita ng pahintulot na umalis? Ano pa bang kailangan mo? Huwag mong sabihing naniniwala ka na dahil lang sa isang hamak na pulseras ay kabilang ka na talaga sa mga tao ng pamilyang Yu? Dalhin mo ako sa kwarto ko. Ito na nga ang kwarto mo. Sinabi ko nang dalhin mo ako sa kwarto ko. Ito na ang huling babala ko. Bakit napakalakas ng aura ng batang ito? Sumunod ka sa akin. Pero binabalaan kita. Kahit pa nakatira ka sa tabi ng kwarto ng madam, huwag mong isipin na malalampasan mo ang posisyon ni pangatlong batang amo. Dapat kang magpasalamat dahil nabubuhay tayo sa isang modernong bansa. Kung hindi, dahil sa kawalan mo ng respeto sa pamilya ng hari, ay siguradong pagbabayari ng buong pamilya mo. At saka, dapat mo akong tawaging binibini. Si Yuli ay hindi man lang isang tunay na anak. Paano siya naging pangatlong batang amo? Ang kaguluhan sa loob ng bahay ay kadalasang gawa ng mga masasamang tao sa paligid. Mukhang kahit saang panahon o henerasyon, hindi talaga nawawala ang mga gawaing marumi. Alis. Kamukhang kamukha talaga. Uy ate, aga pa. Nagpapamalas ka ba ng milagro? Yu Huan, ang lugar na ito ay sa pamilyang Yu. Wala ka sa probinsya. Ano bang pinagkaiba mo sa isang batang lansangan na naglalaro ng putik? Aray. Pa, bakit niyo po ako pinalo? Alam mo ba na ang sayaw na ginagawa niya sa hinaharap ang pupuno sa malaking puwang ng ating kasaysayan? Pa, isa lang siyang 8 taong gulang na bata. Ni hindi pa nga nakakapag-aral yan. Paanong siya ang pupuno sa puwang ng kasaysayan? Nagbibiro ba kayo? Hindi ba ito ay... Shu. Kung si Jiang Han ay walang alam, huwag mong sabihing pati ikaw ay wala ring alam. Kalaswaan ng pamilya, napakalaking kahihiyan. Iginuhit ito noong seremonya ng aking pagdadalaga at hanggang ngayon ay nandito pa rin ito. Sabi ni Lolo kanina ay ninuno namin. Ang pamilyang Yu ba talaga ang mga kaapu-apuhan ko? Bakit nagkaganito na ang kalagayan nila? Talagang walang silbi ang hangal kong kapatid. Eksaktong magkatulad nga sila. Lolo, paano nalaman ni ate ang teknik sa espada ng aming ninuno? Baka naman palihim siyang pumasok sa secret room at nagnakaw ng tingin. Tama si Ailey. Bukod sa pagnanakaw ng teknik sa espada, siguradong may kinuha ka pang ibang bagay, di ba? Dito sa pamilyang Yu, hindi kami tumatanggap ng mga taong makati ang kamay. Magsabi ka ng totoo. Yu Huan, ipaliwanag mo sa amin, paano mo natutunan ang teknik na iyan sa espada? Hindi dapat nagsisinungaling kapag tinatanong ng nakatatanda. Napanaginipan ko lang ito kagabi. Sabi niya ay may masamang tao sa pamilya natin at pinapagamit niya ang Qingyun swordplay para linisin ang malas at ibalik ang dangal ng ating pamilya. Ang tao sa panaginip ko ay kamukhang kamukha ng Crown Princess sa painting. Sus, nagyayabang ka na naman.
Bakit hindi mo na lang din sabihin na ikaw ang reincarnation ng Crown Princess? Puro kakalokohan at sanay na sanay kang magsinungaling. Paano nagkaroon ng pamilyang yun ng anak na gaya mo? Dad, naniwala naman po ba kayo sa mga gawa-gawa niyang kuwento? Ulyanin na talaga si Lolo. Yu Huan, kaya mo bang tulungan ang pamilyang Yu? Nabuuin ang kulang na Qingyun swordplay? Gusto ko itong ibigay sa museo para mas makilala ng lahat si Dinastiyang Yu, ang nag-iisang babaeng naging emperador. Opo. Pakiramdam ko ay para akong nagpo-promote ng sarili ko at medyo nakakahiya. Anong nangyayari? Ilang milyong dolyar ang binayad ni Yuli sa paaralan. Tapos ikaw ay naging anak na walang respeto sa nakatatanda. Lumapit ka rito. Palitan na lang natin ang tutor, tinuturuan niya ng masama ang kapatid ko. Hindi pwede. Bakit parang balisa ka masyado? Hindi naman. Hindi ba matagal na tinuturuan ni Teacher Shia si Ellie? May pinagsamahan na sila. Baka kapag biglang palitan ng teacher, maapektuhan ang pag-aaral ni Ali. Lolo, sorry po. Naging mainggitin lang po ako kay ate. Walang kasalanan si Teacher Shia. Mag-aaral na po ako ng mabuti. Huwag niyo po sanang paalisin si Teacher Shia. Mr. Yu, kasalanan ko po ang lahat dahil sa hindi ko pagtuturo ng tama. Ako na lang po ang parusahan nyo. Huwag nyo na pong sisihin si Batang Panginoon. Talagang napakamapagmahal na mag-ina. Wow, ang bait talaga ni Teacher Shia sa kapatid ko. Parang tunay na ina na rin siya ng kapatid ko. Alamin mo kung nasaan ang lugar mo at kapag hindi mo na ituro ng maayos, umalis ka na. Hayaan mo na. Bawasan na lang ang sahod niya ng 1 buwan. Ikaw, kapag hindi mo pa rin ito na ituro ng maayos, iimpake mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na sa ating pamilyang Yu. Yu Huan, may ipapakita sa iyo si Lolo na magandang bagay. Pa, ito ba yung hairpin ng Crown Princess na binili niyo sa halagang $1 bilyong? Kaya pala nung nandoon ako sa Linlang Auction House, kahit anino man lang nito ay hindi ko nakita. Peke yan. Ang hairpin ko noon ay nalaglag at tumama sa bato, kaya dapat ay may lamat ito na parang gasuklay dito. Pero ang isang ito ay napakamakinis. Ate, kinu-question mo ba si Lolo? Gayong ilang taon na siyang nag-aaral ng mga antigong gamit at sinasabi mong peke ang nabili niya. Bata ka lang. Ano ba ang alam mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang $1 bilyong? Sige nga, sabihin mo sa akin, paano mo nalamang peke ito? Ito ang pinakamahalagang pag-aari ng Linlang Auction House. At ang sertipiko ng pagiging tunay nito ay mas matangkad pa sa iyo kapag pinatong-patong. Lolo, mas mabuting tawagan mo ang auction house para malaman ang totoo. Sige, Ginoong Yu, ang ating linlang ay 100 taon ng kilala. At kailanman ay hindi kami nagkakamali. Ang hairpin na ito ay talagang mula sa Dinastiyang Yu na pag-aari ng kaisa-isang umupong Crown Princess. Opo. Ganoon ba? Talaga? Kinu-question mo ba ang galing ng aming linlang auction house? 100 taon na ang aming tradisyon. At mayroon kaming mga batikang dalubhasa sa kasaysayan na imposibleng malampasan ng isang batang tulad mo. Nagmamagaling ka lang? Anong lakas ng loob mong sabihing nagkamali ang Linlang Auction House? Ni hindi mo man lang tiningnan kung sino ka? Oo nga, baka mas marami pa akong nabasang libro kaysa sa iyo. Tapos ngayon magsasalita ka tungkol sa kasaysayan? Dahil sigurado kayo sa sinasabi nyo? Kung ganoon, handa ba kayong makipagpustahan? $2 bilyong? Pustahan tayo kung iyan nga. Ang hairpin ng babaeng emperador na iyon. Yu Huan, ang $2 bilyong na iyan ay hindi birong pera. Hindi pwedeng idamay ang ating pamilyang Yu sa kalokohan mo. Lolo, maniwala ka sa akin. Kung matatalo ako ay pananagutan ko ito ng mag-isa at kusa akong aalis ng pamilyang Yu. Pero kapag nanalo ako, gusto ko ang 5% ng shares ng pamilyang Yu. Lolo, pumayag na po kayo kay ate. Sigurado akong alam ni ate ang ginagawa niya. Sige, Miss Yu, tatanggapin namin ang pustahan na yan. Ang aming ulat sa pagsusuri ay nakasulat ng malinaw at detalyado. Ang panahon, materyales at mga sangkap, lahat ay tumutugma. Hindi ko akalaing napakagalante ni Miss Yu. Plano niyo bang ibigay sa amin ng libre ang $2 bilyong na ito? Record of Jade. 267 item, ayon sa maliliit na pagkakasulat. Ang dinastiyang Yu na Jade, dahil sa espesyal na proseso, ay nagbabago ang kulay kapag nababasa ng tubig alat. Parang totoo ang mga sinasabi mo. Pero ano ang kinalabasan?
hindi nagkakamali ang mga eksperto. Kailan ko sinabing peke ito? Anong ibig mong sabihin? Sinabi mong peke, pagkatapos ay sinabi mong totoo? Pinaglalaruan mo ba kami? Miss Yu, hindi mo naman siguro kami ginagawang katuwaan? Ang aming linlang, bagamat hindi kasing lakas ng pamilyang Yu, ay hindi hahayaang mapaglaruan lang ng kung sino man. Ibigay niyo na agad ang 2 bilyong dolyar. Sinabi ko lang na hindi ito ang hairpin ni Crown Princess. Ngunit hindi ko sinabing hindi ito gamit mula sa dinastiyang Yu. Chronicles of Yu Dynasty. 30 pahina, 8 linyang tala, lahat ng kagamitang pang-imperyo ay may mga espesyal na marka. Sa tingin ko sa bodega nyo ay may kaparehong disenyo ng hairpin na yari sa jade. Bakit hindi nyo tingnan kung sa likod ba ng hairpin ay may nakaukit na salitang Zhao? Titingnan ko. Mayroon niyang salitang Zhao. Hindi ba Zhao Hua ang palayaw ni Crown Princess? Ay, Miss Yu, pagkakamali po ng aming panig. Ang 2 bilyong dolyar ay ililipat ng may-ari sa account ng pamilyang Yu. Sandali, teka lang. Kumpirmado na ba agad? Baka pwedeng suriin muli? Paano kung hula lang niya iyon? Ginoong Jiang, bakit ikaw hindi mo nahulaan ng tama? Hindi ko inaakalang sa kabila ng pagiging bata ni Miss Yu ay napakalalim na ng kaalaman niya sa kasaysayan. Interesado ka ba na maging isang eksperto sa aming subasta? Pero, hindi pa po ako nakakapasok sa paaralan? Walang anuman iyon. Hindi kami tumitingin sa natapos, kundi sa kakayahan. Pero, isa lamang po akong bata at batang babae pa. Huwag kang mag-alala, wala kaming diskriminasyon sa kasarian. Pero, isa lamang po akong 8 taong gulang na bata. Ano? 8 taong gulang? Magaling ang ginawa mo. Dahil nakakuha ka mula sa linlang auction house ng 20 bilyong dolyar, ang 5% ng shares ng ating U-Group ay sa iyo na talaga mapupunta. Nararapat lamang ito para sa iyo. 8 taong gulang lang siya, nakakarating lang ng bahay. Anong alam niya? Ako na lang ang pansamantalang mag-aalaga niyan. Ay, Hemp. Ayusin mo muna ang sarili mong mga problema bago ka makipag-usap sa akin. pa, anong sinasabi niyo? Kukunin ko na ang mga share ninyo. Parang nalaman na ng matanda. Ipapadala kita sa kabilang lungsod ngayong gabi. Ayoko umalis. Nandito ang anak ko. Bakit ako aalis? Oo, ako ang nagpadala ng buhok. Ipadala mo sa akin ang resulta ng DNA test bukas ng umaga. Teacher Shia, magandang umaga sa iyo. Ano na naman bang masamang balak mo? Tinuruan na kita ng respeto, di ba? Binibini. Ali, huwag kang makakalaban kay Yuhuan. Kung hindi mo siya gusto, iwasan mo na lang. Naintindihan mo ba? Pero, Walang pero-pero. Sabi mo makikinig ka sa akin, di ba? opo, Kaya bumalik ka muna sa kwarto mo at maglaro. May mahalagang pag-uusapan lang ang teacher at si Papa. Sige, bakit mo ako pinapunta rito? Nandito ang lahat ng pamilya. Bakit? Naging U-group na tauhan ka lang ng matagal. Naging duwag ka na ba talaga? Hindi. Xiaching, wala rin akong nagawa. Bakit mo kasi hinayaang mabuko ka? Pag lumipas na ang gulo, ibabalik kita rito para maging asawa ng may-ari ng pamilyang Yu. Lolo, nandito po. Kakakita ko lang sa kanilang pumasok. Kwarto ito ni Teacher Xia. Kapag namanan na ni Eli ang pamilyang Yu, mapupunta sa atin ang buong pamilyang Yu. Yung mga matatandang iyon at ang mga panggulo, lahat sila palalayasin ko sa pamilyang Yu. Kahit anong ingat mo sa labas, mas delikado pala ang kalaban sa loob ng bahay. Mukhang hindi na magkakaroon ng pagkakataong mangyari iyon. Ako si Pamilyang Yu, pinalaki kita ng 30 taon, pero nagagawa mo pa ring tradurin si Ashu sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong kalaswaan. Siya po ang lumapit sa akin. Pa, maniwala po kayo sa akin, nawala lang po ako sa sarili ko. Matagal na kitang binalaan na ayusin ang buhay mo. Inasahan mo ang kabutihan ng puso ni Ashu, ngunit nagmalabis ka pa rin. Dahil ang lahat sa masamang babaeng ito, tinukso niya ako. Pa, parang awan niyo na, huwag niyo pong sasabihin kay Ashu. Tungkol sa pagpapalit sa amin ni Yuli, siya rin po ang may pakana noon.
Wala kang utang na loob. Siya, ang sarili mong anak. Sariling anak? At si Ailey ay sarili ko ring anak. Ang ipagpalit ang bata para sa kinabukasan. Hindi ba magandang deal iyon? Kasalanan mo rin naman ang lahat. Ikaw na matandang walang kwenta dahil paborito mo ang Yusian na iyan. Paano naman magmamana ang isang babae? Yusian, pangalawang kapatid? Ano na, matandang uyanin? Kamusta ang pakiramdam na pinapalaki ang anak ko para sa akin? Layas. Kayong lahat, lumayas na kayo. Lolo, halina po at magpahinga muna kayo. Ako na po ang bahala sa lahat dito. Sige, tayo na. Heto ang $100,000,000. Sapat na ito para sa natitirang bahagi ng buhay mo. Huwag ka nang pumasok sa relasyong may asawa na ang iba. Ngayon ay uso na ang isang asawa lang. Sino pa ang gagawa noon kung may pera na ako? Hindi naman masamang bata si Yuli. Naisama lang siya sa maling landas ni Jiang Han. Ako na ang bahalang magturo sa kanya ng tama. Sabi ko na nga ba, kayong dalawa ang may pakana nito. Ibigay mo sa akin ang pera. Ibigay mo sa akin. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Nga pala, si Yuli, hindi mo siya anak. Naging magaling ka sa pag-ako sa anak ng iba. Gayunpaman, salamat pa rin sa'yo dahil inalis mo ang isang pabigat sa akin. Ngayon, ang mga shares ng Yuli at Jiang Han ay ililipat ko na sa pangalan mo para ito ay magsilbi bilang pambawi ng pamilyang Yu sa iyo. Ano ang nangyayari? Katulad ang pulso niya sa mahal na hari. Hoy! Dr. Jiang! Samahan mo ang lolo ko bukas para magpa-check up ng katawan. Isang 8 taong gulang na bata. Iporson mo ako ng isang ticket papuntang Capital City para bukas. Kailangan kong bumalik ng bansa para makaharap ang kapatid na ito. Ang pamilyang Yu na ito ay siguradong magiging akin. Yu Zahua. Pangalawang kapatid, noong pinagbayad mo ang aking ina, dapat ay alam mo na mangyayari ang araw na ito. Mali ba ang nakikita ko? Ang walang pakialam na ekspresyong ito at ang aroganteng dating, hindi maaari. Kuya, Sa ngayon, ako pa rin ang nakakatandang kapatid. Talagang parehong-pareho sila? Yu Huan, ikaw ba ang kapatid na galing sa probinsya? Pupuntahan ko muna si Lolo, hindi ko alam kung tapos na ba ang check-up niya. Ito sa'yo na. huwag mong isipin na sa ganitong kaliit na bagay ay masusuhulan mo na ako. Young Master Yu, hindi maganda ang lagay ni Lolo. Ito ay huling yugto na ng tumor sa utak. Kung ganoon, dapat na nating madaliin ang testamento, di ba? Sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon na lang siyang 6 hanggang 8 buwan. Sa makabagong teknolohiya sa medisina, wala na ba talagang paraan para magamot siya? Lolo, huwag po kayong mag-alala. Siguradong pagagalingin ko po kayo. Bata ka lang. Paano mo siya pagagalingin? Gamit ang elixir? Ang hilig mo talagang magyabang. Tama ka. Gamit ang elixir. May gamot si Lolo na kung tawagin ay Huichun Pill at baka makatulong ito sa'yo. Anong nangyayari? Ang pulso mo noong oras na yon ay katulad ng sa Grandpa Emperor. Ang dinastiyang Yu ay isang sikretong gamot ng imperyo. Alam mo po, Ang pamilyang Yu ay mula sa angkan ng hari. Ang mga reseta ng gamot na ginawa, libo-libong taon na ang nakalilipas kahit na nagkaroon na ng bundok ng mga halamang gamot, hindi pa rin mahanap ang tamang sangkap. Libo-libong taon nang nawala ang reseta na iyon. Ano bang alam mo, simpleng babaeng galing sa probinsya? Baka naman ang habol mo lang. Ay ang mamanahin mo kay Lolo? Lolo, huwag po kayong maniwala sa kanya. Kahit nga simpleng matematika ay hindi niya alam. Juan, alam mo ba talaga kung paano gumawa ng Huichun Pill? opo. Basta may sapat na mga sangkap, bukas ay magagawa ko na ang unang piraso ng Huichun Pill. Yu Group ay may linya para sa paggawa ng gamot. Sa lungsod ng Jing, naroon ang lahat ng uri ng halamang gamot.
Kung ano man ang kailangan mo, isulat mo sa listahan. At uutusan ko si Xian na may magdala niyan dito sa iyo. Lolo, maniniwala ba talaga kayo sa sinasabi ng batang iyan? Kung hindi dahil sa kanya, posibleng hindi ka sana nagkasakit. Lolo, maniniwala po ba talaga kayo sa sinasabi ng batang iyan? Kung hindi dahil sa kaniya, hindi sana kayo magkakasakit. Mukhang tama ang sinabi ni tita, isa lang siyang malas sa pamilya. Ate, bakit mo ginagawang biro ang mga pangarap ni Lolo? Paano kung kaya ko itong gawin? Kung magagawa mo iyan at maililigtas si Lolo, ibibigay ko sa iyo ang linya ng produksyon ng gamot sa U Group. Ibibigay ko iyon sa iyo bilang regalo sa pagbabalik mo sa pamilyang U. Pero, kung hindi mo magagawa, ibigay mo sa akin ang 10% ng iyong shares at bumalik ka na sa probinsya. Ikaw, Sige, pumapayag ako. naniniwala si Lolo sa iyo. Kung magagawa mo talaga ang Huichun Pill, ilalagay ng Lolo sa pangalan mo ang lahat ng linya ng produksyon ng gamot. Masyadong mayabang kahit wala namang kakayahan. Ito ang mga gamot at mga kagamitang kailangan ko. Ipadala agad ang mga ito sa kwarto ko. Yu Zhaohua, alam ko na ikaw nga yan. Sisiguraduhin kong mababawi ko ang lahat sa pagkakataong ito. Uncle Lee, natatandaan ko, hindi ba't mayroon pa tayong batch ng mga lumang gamot na hindi pa napapalitan at mga gamit na kakatanggal lang? Tama, ipadala nyo ang mga iyon sa lumang mansion ng pamilyang Yu mamayang hapon. Walang magagawa ang kahit sino kung walang kagamitan. Yu Zhaohua, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Nandito na ang lahat ng nasa listahan. Huwag kang gagawa ng dahilan para magtagal. Gamot na lipas na ng 3 taon? Ano ba ang tingin mo sa sakit ni Lolo? Isang sinaunang reseta ito na nawala ng 1,000 taon. Anong alam ng isang prompting gaya mo? Siguro kaya ka nandito? Ay dahil pinupuntirya mo ang mana mula kay Lolo. Pero ito talaga ang mga halamang gamot na hinihingi mo. Tsaka, kung hindi dahil sa pagbabalik mo na naging sanhi ng gulo sa bahay na ito, ang kalagayan ni Lolo ay hindi lalala ng bigla. At isa pa, ako ang iyong big brother. Dito sa pamilyang Yu, dapat matuto kang rumespeto. Sige na, Big Brother. Pakiusap. Lumabas ka muna. Sisimulan ko na ang paggawa nito. Che, Big Brother, talaga bang kaya ni Yu Huan na makagawa ng Huichun Pill? ang ekspresyong iyan at ang aroganteng kilos na iyan. Hindi kaya? Pero, kapag hindi mo yan nagawa, ibigay mo sa akin ang 10% ng iyong shares at bumalik ka na sa probinsya. Puro lang siya salita ni hindi pa niya nakikita iyon tapos gagawa pa siya? Sa tingin ko, gusto lang niyang pasayahin si Lolo para makakuha ng shares. Tayong dalawa, hintayin na lang natin ang pagpapalayas sa kanya sa pamilyang Yu. Kapag umalis na siya, maaari ko na bang pauwiin si Papa? Oo naman, pwedeng pwede. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Mukhang mabibigo kayong dalawa. Ito, paanong nangyari ito? Samantalang ang huling piraso ay malinaw na. Wala ka talagang kaalam-alam sa mga bagay na ito. Masyado siyang mapaglihim. Ang amoy ng gamot na ito ay talagang kakaiba. Maghintay ka lang bukas at mapapahiya ka rin. Sinasabi ko na nga ba, ninakaw mo ang Huichun Pill? Lolo, bakit wala pa rito si ate? Hindi kaya palihim na siyang tumakas? Siguro napansin niyang masyado siyang mayabang, kaya wala na siyang mukhang maihaharap sa inyo. Hindi ba't medyo nahuli lang ako ng kaunti? Kayong dalawa? Bakit ang hilig niyong magchismis? Aba, dumating ka rin sa wakas? Akala ko ay natatakot ka na. Normal lang naman na matakot si ate. Dahil mahirap talagang mapahiya sa sariling kayabangan. Yu Huan, kung bukal sa iyong loob na hihingi ng tawad sa akin at magmamakaawa, maaari ko pang baliwalain ang lahat at gagawin kita sa pamilyang Yu na isang utusan na tagasilbi lang. Xian, kapatid mo pa rin siya. Lolo, masyadong malambot ang inyong puso.
Hindi ko alam kung anong masamang ugali ang natutunan niya sa probinsya gaya ng panloloko at pang-aabuso. Kailangang tanggalin ang ganyang klase ng ugali. Lolo, ito po ang sekretong gamot ng palasyo para sa dinastiyang Yu, ang Hui Chun Pill. Napakabango ng gamot na ito at malinaw ang bawat linya para itong Juan. Talaga bang nagawa mo ito? Ito. Paano ito naging posible? Sigurado akong. Big Brother, sigurado ka sa alin? Tila kabisado mo ang Hui Chun Pill. Wala iyon. Lolo, huwag kayong maniniwala sa kanya. Maraming video sa internet kung paano gumawa ng peking gamot. Siguradong kumuha lang siya ng kung ano para lokohin kayo. Ha, Lolo? Juan, nandito ako para sa iyo. May masamang nangyari. Sinasaktan ni Juan si Lolo. Lolo, hindi po ba masyado ng OA ang acting na ito? Yu Juan, napakalakas naman ng loob mo. Naglakas loob ka, talagang lasunin ang iyong lolo. Wala akong ginagawa. Hindi ko po iyan magagawa. Nakita naming lahat ang nangyari. Na matapos mong painumin ng gamot si Lolo, ay nawalan na siya ng malay. Kung hindi ikaw, sino pa ang gagawa noon? Hindi naman siguro lalasunin ni Lolo ang sarili niya, di ba? Tatawagan ko na si mga shareholder ng pamilyang Yu ngayon din. Sa murang edad mo ay nagawa mo ng manakit ng kapwa. Isa kang peste sa lipunan. Dapat kang tanggalin sa pamilyang Yu family tree at mabulok sa kulungan. Huwag. Pakiusap po. Huwag kayong tatawag. Sige, tumawag ka na. Konting-konti na lang at matatapos na ito. Ngayong araw na ito sa Hui Chun Pill, ibabalik mo rin ang lahat ng ninakaw mo. Dapat ibalik ang lahat ng kinuha mo. Isang recipe na nawala ng 1,000 taon? Anong alam mo, ikaw na isang probinsyanang bata lang? Baka naman ang habol mo ay ang mamanahing yaman mula kay Lolo? Uncle Lee, bumalik ka na agad sa ancestral house ngayon din? Itong si Yu Juan? Hindi ko alam kung anong ipinainom kay Lolo na Hui Chun Pill. Ngayon ay nagsusuka ng dugo at nawalan ng malay si Lolo. Kritikal na po ang kalagayan niya. Napakalaking kamalasan sa pamilya. Paano nagkaroon ang pamilyang Yu ng isang suwail na gaya mo? Dahil lang sa pera at ari-arian, pati masamang gawain ay pinasok mo na. Sabi ko na po sa inyo, wala akong kinalaman. Sa buong pamilyang Yu, ikaw lang ang pinakamatapang ang apog. Noon ay ang tatay mo at ngayon naman ay ang lolo mo. Ikaw, mayroon pa ba kaming dapat asahan mula sa iyo? Kung hindi ikaw, baka gusto mong palabasin na si Sean ang may gawa. Kuya, sabihin mo na po ang totoo. Hindi ako ito. Ang amoy ng gamot na ito ay talagang kakaiba. Maghanda ka ng mapahiya bukas. Ito. Walang ito ng AI. Ginagawaan niya lang ako ng kuwento. Kuya, okay lang kung pinalitan ng gamot, pero bilisan mo at ilabas mo na ang totoong gamot. Iyan ang gamot na magliligtas sa buhay ni Lolo. Sean, ang lolo mo ay tinatrato ka bilang kanyang tagapagmana. Kung ikaw talaga ang nagpalit ng gamot, ilabas mo na ang totoong Hui Chun Pill. Huwag mo nang palalain pa ang iyong pagkakamali. Uncle Lee, maniwala po kayo, hindi ako ang gumawa niyan. Siya, hindi tama ang gamot na mayroon siya. Sinisiraan niya lang po ako. Paano nalaman ni Big Brother na hindi ito tama? Hindi ba't dahil nakita mo ako habang ginagawa ang totoong Hui Chun Pill? Sean, dapat kang mamuhay ng may konsensya. Ang tagapagmana ng pamilyang Yu ay hindi dapat isang taong walang malasakit sa pamilya o isang taong walang puso. Ito ay noong sinusundan ko. Ang Yu Juan na ito kanina. Di ko alam kung ito ba ang sinasabi niyang Hui Chun Pill. Talagang nag-abala pa si Big Brother. Pati ang bote kung saan ko ibinaon ang abono ay dinala niya pa bilang ebidensya. Gusto niyo po bang amuyin? Talagang nag-abala pa si Big Brother. Maging ang bote na pinaglalagyan ko ng pataba ay ginamit pa bilang ebidensya. Amuyin niyo po? Kung ito ba ang magliligtas sa buhay ni Lolo? Hindi ba mas lalong lalala ang kalagayan niya? Sean, ito ba ang sinasabi mong ebidensya?
Tingin ko ay hindi mo alam ang ginagawa mo. Kung kaya niya talagang gumawa ng Huichun Pill, bakit hindi niya iyon ibigay ngayon kay Lolo? Malinaw na sa akin na wala siyang mahanap na ebidensya, kaya sinasadya niyang paratangan ako. Gusto ko sanang hintayin na magising si Lolo para personal kitang mabuking. Pero dahil pilit mo akong hinahamon. Ito ang tira-tirang gamot na naiwan mo sa ilalim ng kama ni Lolo kagabi. Ipinadala ko na ito para ipasuri. At may halo itong mga sangkap na nagiging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Sian, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ba talaga ang tunay na gamot? Sian, sa huling pagkakataon ay tatanungin kita. Nasaan ba talaga ang tunay na gamot? Ako, gusto ko lang paalisin si Yuan bago ibigay ang gamot kay Lolo. Ako, Paano kung kaya ko itong gawin? kung magagawa mo iyan at mailigtas si Lolo, ang linya ng produksyon ng gamot sa U Group, ibibigay ko sa iyo bilang regalo sa iyong pagbabalik sa pamilyang Yu. Pero, kapag hindi mo ito nagawa, ibigay mo sa akin ang 10% ng iyong shares at bumalik ka na sa probinsya. Ikaw, Sige, pumapayag ako. nagitiwala ang lolo sa iyo. Kapag nagawa mo talaga ang Huichun Pill, lahat ng produksyon ng gamot ng lolo ay ililipat ko sa ilalim ng pangalan mo. Masyadong mapagmataas. Lolo, dapat nang tapusin ang palabas na ito. Sian, masyadong mo akong binigo. Nalaman mo na ba? Ang gamot na ibinigay ni Yusian sa inyo ay walang problema kung inumin mag-isa. Ngunit kung isasabay ito sa ginawa kong Huichun Pill, ay maaari ninyong ikasama at magdulot ng matinding pagdurugo. Ano? Sa seryosong pagkakataon, maaari nyo itong ikapahamak ng tuluyan. Masyadong nagmamadali ang batang ito sa tagumpay. Panahon na para bigyan siya ng leksyon. Sasabayan kita bukas. Salamat po, Lolo. Tutulungan kita sa pagkakataong ito, pero para sa huling resulta, kailangang dumepende ka na sa sarili mo. Opo, Sige. Ipaalam sa lahat, si Yu Huan ang mamamahala sa produksyon ng gamot sa Yu Group. Lolo, ayos lang po ba kayo? Huwag kang mag-alala. Dahil si Juan Juan ay naibigay na sa akin ang totoong Huichun Pill. Hindi ito maaari. Siya, mali ang gamot na ibinigay niya sa iyo. posible kaya na ang peking gamot ay para lamang ipakita sa iyo? Ang pakikipagdigma ay puno ng panlilinlang, isang karangalan po, kuya. Magandang umaga, ate. Papunta ka na ba sa trabaho? May inihanda akong malaking regalo para sa iyo. Tingnan mo na lang mamaya. Maghintay lang tayo na mapalaya siya sa pamilyang Yu. Kapag wala na siya, pwede ko na bang pauwiin si Papa? Siyempre naman, ang kalaban ng aking kalaban ay aking kaibigan. Hoy, matandang walang kwento. Noon, itinapon mo ako na parang basura. At ano ngayon? Heto ako ngayon, nakabalik na. President, Jiang, ang sasakyan po ni Little President Yu ay nasa baba na ng gusali. Darating na siya sa opisina anumang oras. Isang bata na wala pang muwang? Karapat dapat bang mamahala ng kumpanya? Hayaan mo na yan? Tawagin mo lahat ng mga tao sa opisina. Matagal na akong hindi nakakapagbaraha. Nangangati na ang mga kamay ko. President Jiang, parang hindi po yata tama ito. Oras pa po ng trabaho ngayon. Sa tingin mo hindi ito tama? Kung ganoon, pwede ka nang umalis at huwag nang bumalik. Uy, sa tingin mo ba ay maituturing itong isang paraan ng pagsuway sa utos ng nasa taas? Sana ay makatwiran si Little President Yu. Sana ay hindi niya tayo tanggalin agad pagdating niya. Tingnan mo naman si President Jiang. Pagkatapos mapalayas ay nakabalik pa ng may pagmamalaki. Baka naman talaga, iyang si Little President Yu ay hindi magtatagal sa pwestong iyan. Tignan mo ang pag-asta ni President Jiang. Pinaalis na siya, pero nakabalik pa rin siya ng may marangyang pagpapakitang gilas. Siguro nga ang Little President Yu na iyan ay hindi talaga nararapat sa posisyong iyon. Pero totoo rin naman, ang mamahala ng production line sa edad na 8 taon ay talagang kalokohan. Nabalitaan ko, nakakabalik lang nitong si Little President Yu sa pamilyang Yu at sobrang paborito siya ni Lolo, kaya nangyayari ang lahat ng ito. Posible kayang dahil ang medical production line business unit natin
ay wala pa ring asenso at ilang taon nang nalulugi, kaya balak na ng U Group na sukuan ang ating business unit? Ha? Bakit wala pa rin si Supervisor? Alice. Saan galing ang batang ito? Alam mo ba kung nasaan ka? Ako si Yuan, ang bagong hirang na direktor ng Medical Business Unit. Patawagin mo si Supervisor ng departamento para makipagkita sa akin. Ipaalam ito sa lahat. Si Yu Huan na ang hahawak ng business unit sa medical production ng U Group. Kung ikaw ang direktor, ako naman ang presidente. Umalis ka na. Hindi ito lugar para sa laro ng mga bata. Kung ikaw ang direktor, ako naman ang boss. Sige na, umalis ka na, dali. Hindi ito lugar para sa laro ng bata. Hello, Uncle Lee. Hindi mo ba sinabihan ng ospital at ang mga nasa production line na darating ako sa kumpanya ngayon? Matagal ko na po silang sinabihan, itatanong ko pong muli. Wag na. Gusto ko mismong makita kung anong kalokohan ang ginagawa nila. Palalagpasin ko ito dahil hindi mo alam at parurusahan muna kita ng pagpatawad. Pero sa susunod na mangyari ito, pumunta ka na sa HR at magbitiw sa trabaho. Mukhang cute at munting dalagita, pero bakit ang lakas-lakas niya? Ang pelikular, oras ng trabaho, pero bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Lagot na. Totoo pa lang siya ang direktor. Para sa 6. Mag-ingat kayo. Mananalo na naman ako. President Jiang, ang galing talaga ng swerte mo. Ilang beses ka nang sunod-sunod na nananalo. Wala silang disiplina. Walang mga modo. Magandang umaga sa'yo, ate. Papunta ka na ba sa trabaho? May inihanda akong malaking sorpresa para sa'yo. Huwag mong kalimutang tignan. Oh, narito ka na pala? Hoy, gusto mo bang maglaro ng ilang round? Huwag na lang. Sa tingin ko, kakailanganin mo pang gumamit ng mga daliri para lang makapagbilang. Kung wala ka namang gagawin, humanap ka na lang ng mapaglilibangan mo. Bakit ka narito? At bakit naman bawal akong mapunta rito? Ngayon, hindi na ikaw ang masusunod dito sa pamilyang Yu. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Bumalik kayo sa inyong mga pwesto. Kung hindi, pumunta kayo sa finance department bukas para kunin ang severance pay nyo. Tignan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Ako ang inaprobahan ng matanda at ng mga stockholders na si Direktor, at hindi ko alam kung saan nagmula ang katulong na direktor na iyan. Kaya pag-isipan ninyong mabuti. Yu Huan, huwag mong kakalimutan na ako ang biyolohikal mong ama. Ganyan ba talaga ang trato mo sa iyong magulang? Hindi. Mas epektibo ang electric shock therapy. Sa tingin ko, wala kang pinagkaiba sa napanis na basura na nasa gilid ng daan. Ikaw? Kasalanan ito ng masamang babaeng ito. Tinukso niya ako. Parang awa mo na. Huwag mo itong sasabihin kay Ashu. Tungkol sa pagpalit sa akin at kay Yuli? Siya rin ba ang nag-utos sa'yo? Kasi magkatrabaho na tayo ngayon. Madalas na tayong magkikita mula ngayon, di ba? At magsasama pa tayo sa mga proyekto sa hinaharap. Bakit kailangang maging ganito kainit ang ating tensyon? Tama ba ako? Sige, may punto ka. Bakit nakatayo pa kayo riyan? Umalis na kayo. Walang hiya ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Mga Ginoo at Ginang, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Nandito ako para pamunuan ang Departamento ng Medisina tungo sa mas mataas na antas at para makipagsabayan sa buong industriya ng medisina sa mundo. Mababago nito ang buong industriya ng medisina sa buong mundo. Inayos na ng Departamento ng Pananaliksik ang lahat ng resulta ng mga pag-aaral nitong mga nakaraang taon. Gumawa rin ng marketing department ng ulat tungkol sa pagsusuri sa merkado. Magsasagawa tayo ng pulong bukas. Little Masusunod po. President, Hindi uubra ang sinasabi mong paraan, maraming matatanda ang sumusuporta sa kanya at mayroon pa siyang kakaibang lakas. Huwag kang magmadali.
Basta't lahat ng mga gagawin niya ay ibabalita mo sa akin, hindi ka mawawalan ng pera. Ibaon mo ng malalim, mas malalim pa. Kapag tumubo na ito, wala nang makakaalala nito. Iyo. Pinuno, binibini. Hukayin niyo yan. Matematika, 31. Sa math, 31. Sa literature, 42. Sa English, 13. Mukhang hindi naman kulang ang talino mo. Pwede. Pwede po bang huwag niyo itong sabihin kay Lolo? Simula ngayong araw, pagkatapos ng klase, pumunta ka sa kwarto ko para mag-aral ng 1 oras. Ang mga pamilyang Yu ay hindi dapat maging mahina sa pag-aaral, kahit na ampun ka lang. Paano kung ayaw ko po? Maging 2 oras. Ang batang ito, matigas man ang pananalita, pero ang puso niya ay napakalambot. Lolo, hayaan na nating manatili si Yuli. Hindi dapat isisi sa kanya ang utang ng Jianghan. Ang batang ito, nitong nakaraang araw lang ay gusto kanyang palayasin. Sigurado ka ba? Isa lamang siyang isip batang paslit at wala siyang magagawa. Hindi naman nagkukulang ang ating pamilyang Yu sa pera para buhayin ang isa pang tao. Sige. Equation XY. Ano ba itong mga nakakalitong banyagang spell na ito? Binibini, nakatitig ka na sa librong iyan ng 3 minuto. Mahirap ba ang problemang ito? Paano mangyayari iyon? Noong nasa Guozijian pa ako, pinakamagaling ako sa lahat ng aspeto, napakadali lang nito. Aray, 3 dokumento ang inasikaso ko sa kumpanya ngayong araw, kaya sasabog na ang ulo ko ngayon. Yuli, kanselahin muna natin ang klase ngayong araw? Bukas ng alas 5 ng madaling araw? Ay, mali, hindi, pumunta ka na lang ulit bukas pagkatapos ng klase. Ang libro ko ang panulat ko. Halatang ikaw lang naman ang hindi nakakaintindi. Wala nang klase, maglalaro na lang ako ng games. Wala nang kailangang i-review. Maglalaro na lang ako. Ganun na ba kahirap ang mga bata sa panahon ngayon? Juan, bakit nakasindi pa rin ang ilaw sa kwarto mo? Papatayin ko na po, heto na. Little President Yu, kung inaantok ka, bakit hindi na lang natin ang meeting na ito i-reschedule sa hapon? Tama, dahil baka kumalat ang balita na minamaltrato ng Jiang Group ang isang batang manggagawa. Gusto mo bang ako na lang ang pumalit sa iyo? Tungkol naman sa mga report, mas pamilyar ako kaysa sa iyo. Wag na, simulan na natin ngayon. Ang pangunahing pinagkakakitaan natin ngayon ay ang mga gamot para sa mga karaniwang sakit. Ngunit para sa proyektong Huichun Pill, sa loob ng 3 taon na lumipas, umabot na ang lugi natin sa mahigit 80 milyong dolyar. Sa kasalukuyan, tungkol sa brain tumor at sa mga huling yugto ng cancer, wala pa ring magawa ang mga eksperto ang posibilidad na magtagumpay sa paggawa ng target na gamot ay mababa pa sa 17%. Gaya na lang ng pangmatagalang gamot para sa leukemia, tumaas na ang presyo nito sa merkado ng hanggang 5 beses ng orihinal na puhunan. Ito ang kumpletong recipe para sa Huichun Pill. Para ito sa baga at sa sirkulasyon ng dugo, mabisa ito sa 80% ng mga bihirang sakit. May gamot ang lolo ko na tinatawag na Huichun Pill na baka makatulong sa iyo. Ang dinastiyang Yu na lihim na gamot ng mga maharlika. Alam mo po iyon? Ang pamilyang Yu ay mga apo ng maharlika. Sa libo-libong taon nilang paggawa ng mga gamot, bundok-bundok na ang mga halamang gamot na naipon. Ngunit hindi pa rin nila mahanap ang pinakasusi sa gamot. Magpagawa sa workshop ng 10,000 kopya ngayong linggo at itatag din ang Disease Foundation. Para sa mga pasyenteng pasok sa kriteria, ibenta ito sa murang presyo. Kalokohan. Sa murang presyo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng gamot na iyon? Nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, hindi sa charity house.
Kita ang iniisip ng mga kapitalista. Parang tinatapon mo lang ang pera ng pamilyang Yu sa wala. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa presyo ng gamot. Kumanda ka, hahanapin ko ang mga shareholders ngayon din at titingnan natin kung papayag silang sayangin mo lang ang pera ng ganyan. Hayaan niyo siya. Gawin niyo ang sinabi ko. Tapos na ang pulong. Pero po, malaki ang naging lugi ng kumpanya sa nakaraang 2 taon. Hindi po natin agad mailalabas ang ganoon kalaking pondo. Humingi kayo sa headquarters. Humanap kayo ng sarili ninyong paraan kung wala kayong pera. Hindi laging magbibigay ng pera ang headquarters sa proyektong wala namang kinikita. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon din tayo agad. Umpisahan na ninyo. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ba ang mga sinabi ni Little President Yu. Balita ko, 3 araw nang huli ang RD sa bayad para sa mga raw materials. Kapag hindi pa ito dumating, mawawalan tayo ng trabaho balang araw. Hay, sa pagkakataong ito, determinadong pahirapan tayo ng head office. Balita ko, kahapon ay nagdala si VP Jiang ng 3 stockholders para makipagkita sa chairman. Sus! Hindi ba halata? Ito ay laban para sa pagiging tagapagmana ni na Little President Yu at Young Master Yu. Nabalitaan ko, nagsimula na sa head office ang paggawa ng Huichun Pit. Samantalang tayo lang ang naiipit sa gitna. Ha? Hello? Sa accounting po ba ito? Ano po? Pakiulit nga po ng sinabi nyo. 200 milyong dolyar. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Ligtas na tayong lahat. Kakalipat lang ni Xinglin Li family ng 200 milyong dolyar. Huwag na nating isipin ang 10,000 kopya ng Huichun Pill. Ngayon, kahit 3 beses pa nating dagdagan ang produksyon ay sapat na. 200 milyong dolyar? Ayos. Little President Yu ang puhunan sa Xinglin Li family. Alam ko na. Ang mga inapo ni Lao Li, mas magaling pa kumilos kaysa sa kanya noon. Ipagpatuloy nyo lang ang trabaho nyo. 1 linggo. Gusto kong makita ang 10,000 kopya. Lahat ay handa na. May kailangan pa ba? Wala na po. Asikasuhin ko na po agad. May kailangan pa po ba kayo sa amin? Hindi na kailangan. Ang gamot na ito, ang mga ninuno nyo naman talaga ang nakadiskubre at ibinigay sa amin sa pamilyang Yu. Kaya ituring na natin itong gawa ng ating 2 pamilya. Masyado po kayong mapagkumbaba. Tanda ko pa ang huling hiling ng aking ninuno. Kapag nanganib ang pamilyang Yu, siguradong tutulong ako. Lolo? Talagang nababaliw na si Yu Huan. Ang milagrong gamot na tulad ng Huichun Pill, ibebenta niya lang sa puhunang presyo. Bakit? Ang pera ba ng pamilyang Yu ay napupulot lang sa kung saan? Isa pa, parang nilalaro lang niya ang kumpanyang pinaghirapan ng ating mga ninuno. Para sa mga may sakit na kwalipikado, ibigay ito sa presyong puhunan. Kalokohan, presyong puhunan? Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng gamot na iyan? Nagpapatakbo tayo ng kumpanya, hindi tayo ang charity house. Ang mahalaga sa negosyo ay ang kikitain natin, hindi ba't parang tinatapon mo lang ang pera ng pamilyang Yu sa wala? Mas mahalaga ang buhay kaysa sa presyo ng gamot. Sa tingin mo, paano dapat natin ito ibenta? Sa tingin mo, paano natin yan ibebenta? Siyempre, dapat itong gawing limited. 100 kopya lang ang ilalabas buwan-buwan. At ilalagay natin ito sa subasta kung saan ang pinakamataas na bid ang mananalo. Pagkatapos ay ikakalat natin ang balita na ang gamot na ito ay ang sekretong formula ng tayuan ng dinastiyang Yu noong unang panahon. Sa pamamagitan ng pagkakaubos ng supply para sabikin sila, ipapaalam natin sa buong mundo na ang ating pamilyang Yu sa Huichun Pill ay mas mahal pa sa ginto. Sayang lang na ang dinastiyang Yu ay 300 taon nang wala. Sekretong gamot ng palasyo? Para sa akin, ang gamot na nakakapagligtas ng buhay ay dapat kayang bilhin ng karaniwang tao. Ikaw, kahit na gusto mo pang gumawa ng kawanggawa, pero ang dami ng mga taong nagkakasakit sa mundo ay hindi mabilang, gusto mo bang idamay ang buong pamilyang Yu dito? Pagdating ng oras, imbes na dividendo, pati ang mansyon natin ay kailangang isanla. Lolo, ano po ang masasabi nyo? Para ito sa inyong mga kabataan, kayo na po ang mag-usap at magdesisyon tungkol diyan. Para sa inyong mga kabataan ang bagay na ito. Kayong dalawa na ang mag-usap at magdesisyon. Sa tanda kong ito,
Pupunta na lang ako sa likod para pasyalan. Ang alaga kong ibon. Big brother, mukhang hindi rin maganda ang takbo ng kumpanya mo. Imbis na palagi mo akong binabantayan, mas mabuting ayusin mo na lang ang mga tauhan mo. Wala kang pakialam. Hindi ba paborito ni Yuli ang sweet and sour fish? Ngayong araw kahit mata ng isda ay hindi ginalaw at tumakbo na agad. Panahon na para mag-aral si Yuli. Huwag ka nang magpanggap. Hindi mo naman naiintindihan ang mga equation na iyan. Anong pag-aaral ang sinasabi mo? Equation X at Y. Ang mga pakurba-kurbang ito ay mga banyagang orasyon? Binibini, nakatitig ka lang sa librong iyan sa loob ng 3 minuto. Mahirap ba ang tanong na iyan? Paano mangyayari iyon? Noong nasa Guazijian pa ako ang pinakamagaling sa lahat ng kategorya. Napakadali lang nito. Buksan mo ang pinto! Huwag mo akong piliting sipain ito. Ayokong mag-aral ngayong araw. Isa kang lalaki. Anong mapapala mo sa pag-iyak? Oo, isa nga lang akong duwag at bobong batang ligaw, na walang nanay at tatay, na 31 lang ang nakuha sa math, at hindi man lang makabisado ang multiplication table. Sino ang nagsabi sa'yo ng mga kalokohang iyan? Siguro ba o si kaklase? Bukas ng alas 7 ng umaga, sasama ako sa iyo sa eskwelahan. Ngayon, buksan mo ang pinto. At punasan mo ang iyong mga luha. Tuturuan kitang kabisaduhin ang 9 na kabanata sa sining ng matematika na mas simple pa ng 10 beses kaysa sa XY na nasa libro nyo. Hoy! Salot ka sa buhay. Mababaw na laro. Hemp, ito lang ba? Bakit mo ako binasa? Wala talagang modo ang mga taga-probinsya. Isa kang malas. Malas ka talaga. Pagbalik mo, hindi lang nagkasakit si Papa. Binasa mo pa ako. Yumingli? Ako si Yuli. Napakabobo. Pati iyon hindi matandaan. Kayong mga bata, iyan lang ba ang alam niyong gawin? Hemp. Sige, ibalik mo sa kanila. Tayong mga nasa pamilyang Yu. Dapat ay tayo ang nangunguna. Isusumbong kita sa mama ko para masingil ang pamilyang Yu at mapalayas ang basurang gaya mo. Yuli, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mo. Magsalita ka pa at babasain din kita. Hemp. Ako ang ate ni Yuli. Sige, pwede kayong magsumbong ngayon din. Pero dapat niyong malaman, si Yuli ay kinilalang anak na ng pamilyang Yu. Kapag nagsalita pa kayo ng kahit isang salita, ang mga ulo niyo ang isusunod ko sa garapon na ito. Humingi kayo ng tawad. Oo, patawad. Yuli, nagkamali kami. Tandaan niyo ito? Nasa likod niyo ang buong pamilyang Yu. Ate, tuturuan kita ng math equations pag-uwi natin. Pasensya na. Ate, nag-aaral na ako tungkol sa mga system of nonlinear equations. Kailangan mo pa ng maraming practice. Maari bang ako ay talagang hangal? Naglabas na sila ng teaser 3 araw bago ang itinakda. At ang dami ng nagpareserba ay lumampas na sa 100,000. Samantalang tayo, wala pang pinal na draft ng ating poster. Balita ko, ang Research at Development Department ay huli na ng 3 araw sa pambayad para sa mga materyales. Kung hindi pa ito maayos agad, tiyak na mapapalayas na tayo sa aming departamento. Hi, ang head office sa pagkakataong ito ay talagang determinado na pahirapan tayo. Nawala na talaga sa atin ang kalamangan. Nakakahayang. Malinaw na tayo ang kanilang target. Ang magkapatid na ito ay formal nang nagdedeklara ng digmaan sa isa't isa. Matagal ko nang sinabi sa inyo, sa pagsunod sa batang iyan, ano ba ang magandang kinabukasang naghihintay? Kahapon, nakipag-ugnayan na sa akin ang HR ng headquarters at sinabing handa silang bigyan kayo ng promosyon at dagdag na sahod. Mukhang relax ka ngayon, Deputy Director Jiang. Tila hindi mo iniintindi ang ating performance evaluation. Hindi naman, tinutulungan ko lang silang gumawa ng plano, di ba? Hindi naman pwedeng panoorin ko na lang silang bumagsak kasama mo, di ba? Lahat na lang ba ay mukhang problemado? Gumunaw na ba ang mundo? Little President Yu, tignan niyo po.
Ang pre-sale page ng rejuvenation pill sa main office ay sobrang blockbuster na. Habang tayo naman, hi. Kaya hindi lang pala tayo nakikipagkumpetensya sa mga kumpanya ng gamot sa buong mundo, kundi kailangan din nating harapin ang panggigipit ng sarili nating mga tao. Bakit? Ganito lang ba katitindi at natatakot na kayo? Little President Yu, hindi po sa natatakot kami. Pero tignan nyo ang presyo sa auction ng main office. Ang isang rejuvenation pill ay umaabot na sa 6 na digit. Maglalabas lang tayo ng 100 piraso kada buwan. At ilalagay natin ito sa mga auction, kung sino ang pinakamataas na tawad, siya ang makakakuha. At pagkatapos, magpakalat tayo ng balita. Sabihin nyo na ang gamot na ito ay ang lihim na formula ng Royal Medical Hospital ng Dinastiyang Yu. Gamitin natin ang taktikang ito para lalo silang magkagulo. Sa pagkakataong iyon, malalaman ng buong mundo na ang rejuvenation pill ng pamilyang Yu ay mas mahal pa sa ginto. Ang presyo po natin para sa 10,000 piraso ay hindi pa aabot sa halaga ng 10 piraso nila. Hindi nyo po ba talaga balak itaas ang presyo? Mula nang gawin natin ang rejuvenation pill, hindi na ito para lamang sa malaking tubo. Dati ginawa ito sa Royal Hospital. Para isalba ang buhay ng mga sundalo sa labanan, hindi para gamitin ng mga negosyante sa pagpapalago ng pera. Naku, masama po ito. Naglalabasan ang mga paninira tungkol sa atin sa internet at hindi na po natin ito mahabol. Peke ang gamot ng U Family Business Department at ang lolo ko isinugod sa emergency matapos itong inumin. Totoo ito, naranasan ko rin. Umalala ang sakit ko matapos ang kalahating buwan. Basura at manloloko lang sila. Sobra ang mahal ng benta sa head office pero kahit paano ay totoong gamot iyon. Pero ang presyong ito mula sa sangay nila, baka asukal lang ang laman ng vitamins na ito. Huwag na huwag kayong magpapaloko. Dahil 3 araw pa lang na umiinom ang nanay ko ay sumama na ang pakiramdam niya. At sabi sa ospital, ay nalason siya sa gamot. Napakasama ng U Family Business Department. Babala sa inyong lahat. Huwag maniwala sa mga patalastas ng U Family Business Department. Hay, mukhang professional ang mga bayarang kritiko na ito ah. Oh, hindi ba sinabi ko na sa inyo? Nababagsak din ang kumpanyang iyan sa dami ng batikos. Ayusin ninyo ang lahat ng resibo ng gamot, pati na ang mga hinaing ng mga pasyente. Tapos ay tawagan ng legal team para maghanda ng sulat mula sa abogado. Tingnan natin kung sino talaga ang gustong gumawa ng kwento gamit ang buhay ng tao. Dahil gusto mo ng laban, pagbibigyan kita. UC yan. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para ilabas ng maagang Huichun pill nang walang pahintulot? Kahit ang sariling pamilya ay hinahamak mo na. Wala ka bang takot na parusahan ka ng matanda? Uncle Lee, itanong niyo po sa inyong konsensya? Ang gamot na katulad ng Huichun pill na parang milagrong nakapagpapagaling ay dapat bang hayaang ibenta ng batang si Yuhuan sa napakamurang presyo lang? Tingnan niyo ang halagang ito. $100 milyong sa loob ng isang araw? Dapat din nating pagbigyan ng pagkakataon si Binibini. Bakit mo binayaran ang mga iyan para siraan ang sariling kumpanya? Ang mga gumagawa ng malalaking bagay ay hindi iniisip ang maliliit na detalye. Alam kong malayo ang iniisip niyo, Uncle Lee. Kaya natural na alam niyo kung kaninong kamay mapupunta ang perang ito sa huli. Tungkol naman kay Yuhuan, sa tingin mo ba hindi niya kailangan ng pera para sa kanyang charity? Tsaka gaano ba kahaba ang memorya ng internet? Paglipas ng 2 araw, sino pa ba ang makakaalala sa gulo na ito? Naghihintay na ang bodega ng abiso para sa pagpapadala. Pero ang reseta ng gamot na kinuha natin mula kay Yuhuan, sigurado ka bang walang magiging problema doon? Mismong si Jiang Han ang nag-abot niyan sa akin. Matagal siyang nanatili sa tabi ni Yuhuan. Pati ang proseso ng paggawa ng gamot ay alam na alam niya. Kaya paano ito magkakaroon ng pagkakamali? Hindi gagana ang sinasabi mong paraan. Maraming matatanda ang sumusuporta sa kanya at mayroon pa siyang kakaibang lakas. Huwag kang magmadali. Basta't ibabalita mo, ang lahat ng kilos niya sa akin, hindi kita kukulangin sa pera. Uncle Lee, naaalala ko, hindi ba't mayroon pa tayong batch ng mga halamang gamot na hindi pa napapalitan? At ang mga kagamitang kakapalit lang? Sige, dalhin niyo ang mga iyon sa lumang mansion ng pamilyang Yu ngayong hapon. Hindi siya makakakilos kung wala siyang gamit. Yu Zahua, tingnan ko lang kung ano ang gagawin mo. Ang lumang reseta ng Imperial Academy of Medicine noong araw ay napaka-eksakto sa balanse ng bawat sangkap. Kung kulang ng isang gamot ay maaari itong makadisgrasya.
Sana nga ay walang problema. Ate? Hulaan mo kung magkano ang benta ko ng Huichun Pill ngayon? $100 milyong. $100 milyong talaga. Ate, hulaan mo kung magkano ang kinita ko ngayon sa pagbenta ng gamot? $100 milyong. Eksaktong $100 milyong. Sa pagbebenta mo sa orihinal na presyo, paano ka lalaban sa akin? Mukhang kampante masyado si Big Brother sa numerong iyan. Ganyan ka ba talaga katiwala sa reseta na ninakaw ni Jiang Han? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Sana ay mas lalo ka pang yumaman. Linawin mo ang sinasabi mo. Anong problema sa reseta na iyon? Tamang-tamang oras. Tumingin ka? Ulat balita. Ang gamot na gawa ng punong himpilan ng pamilyang Yu ay sabay-sabay na binabatikos ng pambansang samahan ng medisina. Base sa pagsusuri, kulang ang mga mahahalagang sangkap nito at maaari itong magdulot ng matinding panganib. Sa ngayon, mayroon ng 3 bumili na nakaranas ng paghina ng kanilang organo at hindi pa nagbibigay ng pahayagang Yu Group. Paano? Paanong nangyari ito? Bakit? Paanong nangyari ito? Ang recipe ng gamot na kinuha natin mula kay Yu Huan ay sigurado akong walang problema. Mismong si Jiang Han ang nag-abot niyan sa akin. Matagal na siyang nasa tabi ni Yu Huan. At alam na alam niya ang bawat hakbang ng paggawa ng gamot. Ano namang magiging pagkakamali doon? Ikaw ang may gawa nito. Peke ang recipe ng gamot. Kuya, sa laban ay kailangang maging tuso. Inakala mo ba talagang hahayaan ko ang tulad ni Jiang Han na mahawakan ng mga pinakaimportanteng sikreto? Wala ka pa ring pagbabago? Kapangyarihan lang ang nakikita mo? Wala kang pakialam sa kapakanan ng taong bayan? At inilabas mo pa talaga ang gamot ng hindi man lang tinitest? Ang formula ng Imperial Academy of Medicine noon ay binubuo ng mga balansing sangkap na kapag nagkulang ng isa, ay maaari nang may mawala. Mabuti kung walang naging problema. Matagal mo na itong alam? Kailan mo pa natuklasan? Ang mga bagay na kinuha mo ng pilit ay kailangang maibalik ng may dagdag na kapalit. Ang ninakaw mong mga gamit ay kailangang ibalik ng may doble pang bayad. Yu Xian, paano ba kita tinuruan? Gusto mong maunahan si Juan Juan, kaya hindi mo na nirehistro o tinest ang gamot. Para ito sa pagliligtas ng buhay, hindi ito gamit para yumaman ka. Alam mo bang nagsasamantala ka sa buhay ng iba? Sa loob ng 3 araw, kapag hindi mo naayos ang problemang ito, ay agad kang lumayas sa pamilya Yu. Han, Humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari sa Huichun Pill. Pananagutan ko po ang lahat ng ito dahil sa pagkukulang sa pagsusuri ng kalidad. Nagkaroon ng pagpalya ng organ ng mga pasyente. Ang 3 pasyente po ay inilipat na sa espesyal na unit. Ligtas na sila sa anumang panganib at sana ay mapatawad niyo po kami. Layasan niyo ang lungsod, mga ganid na negosyante. Nandadamay kayo gamit ang peking gamot. Parurusahan kayong lahat ng langit. Wala ka talagang silbi. Ang galing mong gumawa ng gulo. Huminahon po tayong lahat. Ako si Yushi, Medical Director Yu Huan. Nagtatag na po ang pamilyang Yu ng pondo para sa kawanggawa at kami ang sasagot sa panggagamot ng 3 pasyente. Pumasa na ang Huichun Pill sa mga pagsusuri at sa ngayon ay nakatulong na itong magpagaling ng 56 na mga pasyenteng malubha ang sakit. Lolo, nawawala na sa isip si Yu Huan. Ang Huichun Pill na itinuturing na milagrong gamot ay ibebenta lang niya sa halagang puhunan. Sa kasalukuyan ay nailigtas na ang 56 na mga pasyenteng malubha ang sakit. Lolo, Yu Huan ay sadyang nababaliw na.
Ang Huichun pill na ito, na isang mahiwagang gamot, ay ibebenta lang ba niya sa puhunang presyo? Lihim na gamot ng mga dugong bughaw? Sa aking pananaw, ang gamot na nakakapagligtas ng buhay ay dapat abot kaya para sa mga ordinaryong tao. Totoo po iyon. Sa kanilang dibisyon ay nakalista ang presyong $1,000. Sinuri ko ang puhunang presyo, nalulugi na sila sa pagbebenta nito. Ang tumor sa utak ng tatay ko ay lumiliit na po. Kakalabas lang namin sa ospital para sa check-up kahapon. Sabi ng doktor sa isang treatment pa po, ay maaari na kaming huminto sa paggamot. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang 100 taon na pundasyon ng U-Group ay kailanman hindi umasa sa mga pandaraya, kundi sa katapatan. Big Brother, hindi mo pa rin nauunawaan na ang taong nasa mataas na posisyon ay kailangan munang pagkatiwalaan ng taong bayan imbis na maging bilanggo lamang ng kapangyarihan. Halika rito, maupo ka. Iyang pagiging porsigido mo ay kaparehong-kapareho ko noong kabataan ko. Ito naman ay ipinadala ng nanay mo noong nakaraang mga araw sa pamamagitan ng isang kakilala. Inilipat niya ang 10% ng kanyang mga share, lahat sa ilalim ng pangalan mo. Labis siyang nag-alala sa nangyari sa Jianghan. Pero ngayong nakita niyang naitataguyod mo ang negosyo, sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Salamat po, Lolo. Pakisabi rin po ng pasasalamat ko kay nanay. Sinong nagsabi na pumasok ka? Hindi mo ba alam na malas ka sa ama mo? Layas. Amoy dumi ng manok ka. Hoy, mag-disinfect kayo. Baka kung anong mga bakterya ang dala niyan. Ahuan. Mali si mama kanina. Ano po? Anong problema, Ali? Mama, nakabalik na si ate. Ibig sabihin ba nito ay itatapon na ako palabas? Hindi, mahal na mahal ka ni mama. Hindi ako payag. Kung ibinigay mo lang sa akin ang tamang reseta noon, hindi ko sana ito napabayaan. Talaga? Sayang at si Xinglin Li family ay kaka-apply lang ng patent para sa reseta noong nakaraang linggo. Ako lang ang tanging autorisado na gumamit nito habang buhay. Kung gusto mo, kailangan mo munang kumatok sa Suzhou Li family ancestral house. Imposible. Pagmamay-ari iyan ng mga pamilyang Yu. Lolo, ang pagmamay-ari ng pamilyang Yu ay ibinigay lang niya ng basta-basta. Hindi siya karapat-dapat maging bahagi ng pamilyang Yu. Lolo, binigay niya ang gamit ng ating pamilyang Yu sa ibang tao, hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang Yu. Hangal, ang formulang ito ay orihinal na galing kay pamilyang Li Doktor ng Imperyo na pinaghirapan ng punong mediko. Noong mga panahong iyon, para mailigtas ang mga sundalo sa hangganan, ay ibinigay ito ng libre sa pamilya ng hari. Tayong mga nasa pamilyang Yu, kung sasarilinin natin ito, hindi ba natin sisirain ang reputasyon ng pamilyang Yu? Alam niyo rin po pala ang pinagmulan nito, Lolo? Sa tingin mo ba ay balewala lang ang mga lihim ng kaharian? Bago pumanaw si Emperador Ming, nakasulat sa kanyang huling testamento na kapag dumating ang panahon ng kapayapaan, dapat ibalik ang formulang ito sa pamilyang Li. Teka, paano mo nalaman ng malinaw ang lahat ng ito? Noong nakaraang araw, nakita ko ito habang nagliligpit ako ng mga gamit. Siya nga pala, bakit tila hindi ko nakikita si Yuli kamakailan? Naku, ang batang iyon ay tila nahihibang na. Buong araw, bitbit lang niya ang kanyang mga aklat sa pagsasanay at seryosong nag-aaral sa ilalim ng puno ng granada. Buong araw na lang po siya, nakayakap sa libro ng mga exercises noong high school, nakalumpagi sa ilalim ng puno ng pomegranate, at may binubulong pang equation tungkol sa math. Sa tingin nyo, anong kaguluhan ang ginagawa ng batang iyan? Tara na. Kung ayaw niyo akong hayaang maging masaya, walang kahit sino ang magiging kampante. Jianghan, simulan na ang planong B. Nakuha na ni Yu Huan ang 20% ng mga share. Ito na ang huli mong pagkakataon.
Ay naku, Juan. Ngayon ang kita ng business department ay mas mataas na ng 3% kaysa sa head office. Kahit ang Business Daily ay pinupuri ang ating U-Group bilang isang tapat na kumpanya. Minsan nga, pakiramdam ko talaga sa iyong maliit na utak ay tila may kaluluwa ng isang ninuno, hindi tulad ng isang batang 8 taong gulang pa lamang. Baka nga isinilang akong muli bilang ninuno mo. Pagdating sa seniority, dapat mo pa akong tawaging ninuno. Ano? Ikaw talagang bata ka. Nakuha mo pang magbiro sa iyong nakatatanda. Lolo, narito na ang sasakyan. Tayo'y... Parang may hindi tama. Parang may hindi tama. Lolo, okay ka lang ba? Saan ang masakit sa pagkahulog mo? Masakit ba? Ayos lang ako, wala ito. Little President Yu, may masamang balita po. Si Deputy Director, Jiang, kakabuhos lang ng gasolina sa bodega. Balak niyang sunugin ang mga recipe sa R&D. Ano? Nahuli siya ng mga guwardyang nagpapatrolya at dinala na po siya sa presinto. Ligtas po ba kayo rito? Ayos lang ako. Hanapan niyo ako sa buong lungsod ng Jing ng pinakamagaling na defense lawyer. Siguraduhin niyong mabubulok siya sa kulungan. Yusian? Ang galing mo talaga. Masusunod po. Juan, si Sian. Ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Tara, bumalik tayo para kumpirmahin ito. Gaano ka ba karaming nainom? Ang buong kwarto ay nanunuot na sa amoy mo. Nasaan na si Yuhuan? Hindi pa ba siya nawawala sa aksidente? Ha? Ano ang sinasabi mo? Walang hiyang anak. Kapatid mo siya. Mula sa pagsunog ng bodega hanggang sa pag-upa ng masasamang tao, lahat ng mga kalapastangan na ito, nagawa mo talaga. Paano mo magagawang hiyain ang mga ninuno ng pamilyang Yu? Mukhang nabigo ang lahat. Si Jiang Han na walang kwenta. Maliit na bagay na lang, hindi pa magawa. Mukhang nabigo na ang lahat. Ang walang kwentang si Jiang Han. Simpleng bagay lang ay hindi pa magawa. Ikaw, mananatili ka sa kwartong ito upang pag-isipan ang mga pagkakamali mo. Nang wala akong sinasabi, hindi ka pwedeng lumabas ng kwartong ito. Hump. Ikukulong niyo ako? Hump, kung sino ang tunay na mananalo, bukas pa malalaman ang sagot. Kilos na! Mas madali ang problemang ito gamit ang linear algebra. Ate, ano ang linear algebra? Higher mathematics iyon. Hindi mo pa ba iyon napag-aaralan? Kung ganoon, ano ba talaga ang natutunan mo dati? Pag-aaralan ko na po ngayon. Juan? Sino ka ba talaga? Lolo, bakit po ninyo itinatanong? Sa kabataan mo, magaling ka na sa sining ng espada at pagkilala ng mga hiyas
pati na ang pagsulat sa resipe ng Huichon Pill mula sa iyong isipan. Ito ay hindi basta-bastang matututunan ng isang 8 taong gulang na bata lamang. Lolo, ako. Ano iyon? Gagamitin mo na naman ba ang dahilan na pinakita ito ni Crown Princess sa panaginip mo? May hangganan ng kakayahan ng katawan ng tao. Maliban na lang kung nag-ensayo ka ng espesyal na sining ng lakas. Kung hindi, paano magkakaroon ng isang bata na 8 taong gulang ng ganoon katinding lakas? Kung ayaw mong sabihin, huwag mo nang sabihin. Dadalhin ka ni Lolo sa isang lugar. Tara na. Ito po ba ang imbakan ng pamilyang Yu? Oo. Si Lolo po ay may ipapakita sa iyong bagay. Ito ang imbakan ng pamilyang Yu. Oo, tama iyan. Apo ko, mayroon akong ipapakita sa iyo. Ang dinastiyang Yubanal na selyo ng Estado? Sabi sa mga aklat ng kasaysayan, matagal na itong nawawala. Hindi ko akalaing nandito lang pala ito sa pamilyang Yu. Tama ka. Alam ko na makikilala mo itong tatak na ito. Ang tatak na ito ay ang simbolo ng kapangyarihan ng pinuno ng pamilyang Yu ngayon. Alam ko na kilala mo yan. Ang selyong ito ay ang simbolo ng pagkakakilanlan ng pinuno ng pamilyang Yu. Para sa akin, ibibigay ko na ito sa iyo. Lolo, sigurado po ba kayong walang ibang tao sa imbakan? Huwag kang mag-alala, hindi maaari yon. Ang mga gamit dito ay gawa sa mga materyales na pangmilitar. Hindi ito kayang butasin kahit ng bala. Mabuti naman at walang panganib. Teka, anong nangyayari? Ano ang kakaibang pangitain na ito? Maligayang pagbabalik, mahal na prinsesa. Tumayo na kayo. Mahal na prinsesa? Iyan ang iniwan ng mahal na hari na susi para sa kabangyaman. Naway maging maayos ang lahat para sa inyo, mamuhay ng payapa at may kagalakan, at hindi na muling magkaproblema. Ano? Prinsesa? Juan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lolo, ngayong narito na tayo sa puntong ito, wala na akong magagawa pa kundi sabihin ang totoo. Ako ang Crown Princess na si Yu Jiahua ng dinastiyang Yu. Ako ang malas na tao na sinalakay sa mismong araw ng aking koronasyon. Ano? Ang ibig niyo po bang sabihin ay noong mga panahong iyon, matapos po kayong maparusahan ng inyong kapatid na si Yu Mingli, ang inyong kaluluwa ay pumasok sa katawan ng aking apo? Iyon nga ang nangyari. Kaya pala marunong po kayo ng Qingyun swordplay. At alam niyo pa ang lihim na reseta ng pamilya ng hari. Ako ang 32 henerasyon ng pamilyang Yu, ang pinunong si Yu Zhengxiong,
ay nagbibigay pugay sa aming ninuno, nagbibigay pugay po kay Kamahalan Zahua. Lolo, tumayo na po kayo. Sawa na po ako sa mga formalidad na yan sa palasyo. Dito po, kayo ang tunay kong lolo. Sa totoo lang, noong bago pa lang ako rito, napakasingkap po ng lahat para sa akin, ngunit kamukhang kamukha niyo po ang lolo kong hari. At pareho niyo rin akong minamahal ng lubos at napakabuti niyo rin sa akin. Sa mga panahong nanatili ako sa pamilyang Yu, matagal ko na pong itinuturing ang sarili ko bilang tunay ninyong apo. Mabuting bata. Nais kong ipasa sa iyo ang tatak ng pamilya at ang posisyon bilang pinuno ng pamilya upang maging legal at nararapat ang lahat sa iyo. Magkaroon tayo ng handaan para sa pagkilala sa akin bukas. Para malinis na rin ang lahat ng mga tiwaling tao sa pamilyang Yu at tuluyan silang mawala rito. Nabanggit kanina ng general ang tungkol sa kaban ng bayan. Gusto mo bang tulungan ka ni Lolo na tignan ito? Wag na po. Ako lang ang tanging nakakaalam sa buong mundo kung nasaan iyon. Little President Yu, ang husay niyo talaga. Mayroon nga palang tao mula sa main office na palihim na nagbebenta ng shares. 3 araw nang nakalipas simula nung inilista ang mga ito. Nakita mo na ba ang pondong inilipat ko? Bilhin mo ang lahat ng shares na pwedeng makuha. Pagkatapos, sa bodega ng kumpanya, dagdagan mo pa ng 3 beses ang mga tauhan doon. Siya nga pala. Siguraduhin mong walang sinumang makakapasok doon. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Binabati ko na kayo ng maaga, Little President Yu, bilang bagong pinuno ng pamilyang Yu. Pinuno ng pamilyang Yu? Napakabilis kumalat ng balita. Ang daming labanan at gulo. Pareho lang ito noong nandoon pa sa East Palace. Walang pinagkaiba. Marahil kailangan ko ng mamuhay ng kakaiba. Nasaan ang lolo? Si Ginoong Yu ay nauna na sa venue ng selebrasyon at inutusan akong sunduin kayong dalawa. Ate, huwag kang matakot. Protektahan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masyadong mahina ang utak ng batang ito. Hindi ito ang daan papunta sa handaan. Hindi mo ba napapansin? Gusto niya tayong kunin. Binibini, alam kong magaling kang lumaban. Kaya kailangan kong gumamit ng kakaibang paraan. Ikaw, manatili ka lang sa kwartong ito at pag-isipan mo ang mga ginawa mo. Hanggat wala akong sinasabi, huwag kang lalabas sa kwartong ito. Ikinulong? Kung sino man ang mananalo, bukas natin malalaman ang totoo. Kilos na! Nasa amin na ang mga kinuha namin. Ganoon ba? Yus yan, para saan kami kinuha sa inutos sa'yo? Hindi ko po alam. Binigyan lang niya ako ng 500,000 dolyar para pumunta sa abandonadong factory. Busalan niyan! May ipapakita po akong magandang bagay sa inyo. Sinong may sabing lumabas ka ng kwarto? Umalis ka rito. Tingnan niyo po. Ang 2 maliliit na batang ito, napakabait nila. Hayop ka. Inuudyokan mo silang gumawa ng masama at kumuha ng tao. May mali rito. Lolo, maayos ka lang ba? Saan ka nasaktan? Maayos lang ako. Maayos lang.
parurusahan ka rin ng langit. Pangungunsinti, pananakit, at pagdukot, parurusahan ka ng langit sa iyong mga ginagawa. Parusa ng langit? Kung naging ganito man ako ngayon, ito ay dahil sa iyo. Bata pa lang ako, sinasabi mo na sa akin na ako ang tagapagmana ng U-Group, pero ano ang nangyari? Ilang araw pa lang nakakabalik si Yu Huan at nagawa mo pang ibigay ang posisyon ng pagkapuno sa kanya. Huwag mong isiping hindi ko alam na plano mo na ngayong araw sa mismong piging ng pagtitipon na ipahayag na siya ang nag-iisang tagapagmana. Ano ba ang kailangan mong gawin para pakawalan sina Huan at Yuli? Napakadali lang. Ilipat mo sa akin ang 50% ng iyong mga shares. Pagkatapos ay ipahayag sa lahat na ako ang tunay na puno ng pamilyang Yu, kundi ay asahan mong mawawala na ang iyong mga apo. Sige. Pipirma na ako. Bilis, kiritiin niyo siya. Parang awa. Pakawalan niyo ako. Ngayon, gusto mo na bang makipagtulungan? Haha, hindi ko na kaya. Manong pulis? Hindi po maganda ito? May nanggugulo dito? May masamang tao na kumukuha ng mga bata. May masamang nangyayari. Susuko na po ako. Hayaan na nating wala si Ailey dahil mahilig maglaro. Pero bakit wala pa rin si Yu Huan? Lolo. Yang mga apo niyo po, nandoon pa rin sa magandang lugar na inayos ko. Tungkol naman sa dapat niyong sabihin mamaya, dapat alam niyo na po ang tama niyong gawin. Maraming salamat po sa lahat sa pagpunta sa pagdiriwang para sa pagkilala kay U-Group. Mayroon akong importanteng bagay na ia-anunsyo ngayong araw. Ibinigay ko na ang aking 50% ng mga share sa aking apo na si Yu Xian. Bakit sa kaniya ito ipinasa? Oo nga, napakagulo. Nawawalan na ba sa sarili ang matanda? Ang mga gulo rito sa pamilyang Yu, hindi ba si Yu Huan naman ang laging nag-aayos ng lahat? At kasabay nito, bababa na ako sa pwesto bilang chairman ng U-Group at ang aking apo na si Yu Xian ang papalit sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Handaan ko ito para sa aking pagbabalik sa pamilya. Hindi pa dumating ang bida. Bakit ka ba nag-aartista mag-isa dyan? Sayang, huli ka na. Nailipat na ni Lolo ang kaniyang 50% ng mga stock sa aking pangalan. Ako na ngayon ang chairman ng U-Group. Inuutos ko sa iyo, ibigay mo sa akin ang mga shares mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Tungkol naman sa mga shares, kailanman ay huwag mo nang pangaraping mahawakan iyon. Nagpipilit ka lang kahit wala ka nang magagawa. Pangalawang kapatid, noong tinapos mo ang buhay ng aking ina, dapat alam mo nang darating ang araw na ito. Yu Zhahua, tapos na ang laban, talo ka na. Dahil ba dito, ako ang tunay na pinuno ng pamilyang Yu. Dahil ba rito, ako ang tunay na pinuno ng pamilyang Yu. Alam ko na makikilala mo ito. Ang selyong ito
ay ang tanda ng pagiging ulo ng pamilyang Yu ngayon. Kaya ako ay ibibigay na ito sa iyo. Hinalughog ko na ang buong bahay pero hindi ko ito nahanap dahil pala dala-dala mo ito. Ibigay mo sa akin ang selyo. Kinuha mo kami ni Aileen ng sapilitan? Sinunog mo ang bodega? At nag-utos ka pa para sa masamang gawa? Sa tingin mo ba karapat dapat kang humawak ng selyong ito? Yusian, tao ka pa ba? Gamit ang buhay ng sarili mong kapatid. Pinipilit mo ang sarili mong lolo? Wala ka na talagang konsensya. Tumahimik ka. Isang kabit na tulad mo ay walang karapatang magsalita. Ginawa ko nga iyon, anong magagawa mo? Gagawin ko ang lahat para makuha ang gusto ko. Ibigay mo sa akin ang selyo. At kapag hindi mo ito binigay, Lolo, nilason mo po ang aking lolo. ikulong siya? Ambi, kung sino ang mananaig, malalaman natin bukas. Kilos na. Pumili ka, pirmahan mo ang kasunduan sa paglipat ng shares, ibigay ng maayos ang selyo o baka gusto mong mapanood na lamang na ang minamahal mong lolo ay mawala. Pirmahan mo ang share transfer form at ibigay mo ng maayos ang tatak o baka gusto mong makita na lang na wala na ang pinakamamahal mong lolo. Paano ako nagkaroon ng apo na kasing sama mo at walang utang na loob? Napakawalang hiya mo, Yusian. Simula pagkabata, lolo na ang nag-alaga sa iyo. Noong may sakit ka, binantayan kanya ng 3 araw at 3 gabi. Paano mo nagagawang saktan siya ng ganyan? Tumahimik ka, bata! Kung hindi dahil kay mga Yu, lumayas ka na rito sa pamilyang Yu. Yu Juan, wala na tayong oras. Napakabilis tumalab ng gamot na ito. Sige, ibibigay ko sa iyo ang shares at ang tatak. Basta't pakawalan mo si lolo. Akin na ito. Sa wakas ay akin na ang buong pamilyang Yu. Haha! Sa inyong lahat, kailangan ko kayo ngayon para maging saksi. Ako si Yusian, ang nagmamayari ng pamilyang Yu ng 70% ng mga share at nasa kamay ko na ang selyo ng pamilya. Mula ngayon, ako na ang tanging pinuno ng pamilya sa pamilyang Yu. Yusian, nasaan ang gamot? Anong gamot? Sinungaling ka. 20 taon kang inalagaan ni Lolo, pero masahol ka pa sa hayop. Alam ko na talagang hindi mo tutuparin ang pangako mo. Alam ko na hindi ka tutupad sa usapan. Ang buhay at kalagayan ng matandang ito ay walang pwedeng makialam. Bilang ulo ng pamilyang Yu, inaanunsyo ko, sina Yu Juan, Yu Li, at Yu Zhengxiong ay pinalalayas na sa pamilyang Yu at tatanggalin ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng pamilya. Hayop ka. Wala kang utang na loob. Dahil ikaw na pala ang pinuno ng pamilya, bibigyan kita ng isang malaking regalo.
Ginoong Yu Xian, pinaghihinalaan ka sa pag-utos na tapusin ang buhay ng iba, pananakot at pagkuha ng tao, pati na rin sa hindi pagbabayad ng buwis. Kailangan mong sumama sa amin. Wala akong ginawa. Gawa-gawa lang niya ito. Huwag kayong maniniwala sa batang babaeng ito. Ano naman kung ako nga? Anong masama sa pagsunog ng bodega? Malinaw na ang mga ebidensya laban sa iyo. Kapag nanlaban ka pa, ituturing namin itong pag-atake sa mga pulis. Yu Huan, mayroon din akong malaking regalo para sa iyo. Yu Huan, mayroon din akong malaking regalo para sa iyo. Naging malabo na ang isip ko. Pinalad ko ang taong hindi nararapat. Simula ngayon, ang pamilyang Yu ay ipapaubaya ko na sa iyo. Naniniwala ako. Nagagawin mo itong mas matagumpay kaysa noon. Xiaohuan, may malaking problema. Kani-kanina lang, ang mga sikreto ng kumpanya ay naikalat at ang lahat ng shares ay ibinebenta sa murang halaga. Ngayon, ang account ay frozen na at ang mga empleyado ay nagsisimula na ring magligpit para mag-resign. Kaya naman pala rito ako hihintayin. Uncle Lee, huwag kang mag-alala. Kailangang pakawalan ang luma para sa bagong simula. Dahil ang U-Group ay bumagsak na, magsisimula tayo sa simula para itatag ang bagong U-Group. Xiaohuan, wag mo na po akong pakalmahin. Saan tayo kukuha ng puhunan? Ninakaw na ang lahat ng pera sa ating account. Uncle Lee, panoorin mo ang balita. Bilis, tingnan nyo itong pinakabagong update. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lungsod ng Yun Pamilyang Wang. Ako si Lungsod ng Hai Pamilyang Lee. Ako si Lungsod ng Chuan Pamilyang Su. Ako si Lungsod ng Jiang Pamilyang Zhao. Ako si Akademya ng Biolohikal na Siyensiya ng Hua. Ako si Akademya ng Teknolohiya at Siyensiya ng Hua. Kung sa pagsasanay sa iyo, ang buhay ng suki ay may lumabas sa pagsalik ng mahal na prinsesa. Napakakaasiwa naman. Mahilig pa rin ang ama sa ganitong mga linya. Pero, salamat po, ama. Mas higit pa pala ang laman ng kaban ng bayan kaysa sa inasahan ko. At ang mahuhusay na tao ang tunay nating lakas. Buti na lang at hindi ako kinalaban sa kaniya noon. Dahil sa ganitong dami ng sumusuporta. Mukhang magiging tanyag na talaga ang U-Group. Hindi lang basta tanyag, ang mga pamilyang ito ay ang mga pinakamayayaman sa iba't ibang dako ng China. Para itong paghawak sa buong ekonomiya ng bansa sa sarili nilang mga kamay. Talagang nakakatakot ang Yuhuan. Xiaohuan, talaga namang napakahusay mo. Xiaohuan, talaga namang napakahusay mo. Sa ngayon, ang pera sa bank account ng grupo ay sapat na para mabili ang Wall Street. Kailan ka pupunta sa opisina para pamunuan ang lahat? Hirap na po itong matandang katawan ko. 8 taong gulang pa lang po ako. Hindi naman siguro lalabag sa batas ang grupo natin sa pagkuha ng isang batang manggagawa. Gusto mo na bang talikuran ang responsibilidad mo? Ikaw na ang pinuno ng pamilya ngayon? At ang lolo mo ay nagre-relax na lang sa nursing home. Hindi mo naman pwedeng hayaan na itong matandang dapat ay retirado na ang magpakapagod ng husto, di ba? Tito, wag po kayong mag-alala. Papadalhan ko kayo ng malakas na tutulong sa inyo. Ate Xiaoqing, Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. gusto mo bang maging CEO? Anang U-Group? Kahit magkanong sahod pa ang hingin mo. Nababaliw ka na ba? May dati na akong record, at ganoon ka na lang ba magtitiwala sa akin? Alam kong walang kinalaman sa'yo si Yuli. Dahil anak siya ni Jiang Han, sa una niyang asawa sa probinsya. Tama ako, di ba? Paano mo?
Siya si Jiang Han? Anak siya ng orihinal na asawa mula sa probinsya? Hindi ba? Paano mo nalaman? Gumawa lang ako ng DNA report. Oo. Ako ang nagpadala ng hibla ng buhok. Ipadala mo sa akin ang resulta ng test bukas ng umaga. Kung usapang galing sa pag-edit ng litrato, hanapin ni U-Group si Xiao Huan. Kapag nalaman ni Jiang Han na si Yuli ang tunay niyang anak, siguradong gagawa na naman siya ng gulo. Dapat ay mayroon ng mga bata, ng masaya at payapang kabataan. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka ba natatakot na itakas ko ang lahat ng pera mo? May bihag ako. Hi, sige na, ikaw na ang magaling. CEO, hindi ba? Kung ang sahod ay mas mababa sa 7 digit, wag na nating ituloy. Ikaw, anong plano mong gawin pagkatapos nito? Maagang pagbati po kay Little President Yu sa pagiging matatag na pinuno ng pamilyang Yu. Pinuno ng pamilyang Yu? Ang bilis talagang kumalat ng balita. Laging may away at inggitan. Wala ring pinagkaiba sa nangyari noon, sa loob ng palasyo. Siguro kailangan ko ng magbagong buhay. Plano ko nang mamuhay ng mag-isa sa bagong paraan. Yu Zahua, andyan ka ba para pagtawanan ako? O dahil gusto mong panoorin habang unti-unti akong tinatapos? Hindi ka pa mawawala. Mahaba ang panahon mo dito. Sapat para mabilang mo ang bawat natitirang araw mo. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Ang mahigit 10 kapatid natin sa palasyo ng Taiping, hindi ba't ikaw mismo ang nag-utos na tapusin sila? Mas marami pang dumi sa iyong kamay, nang mahigit 100 beses kaysa sa akin. Bakit malaya ka pa rin sa labas? Ang aking ina, kahit kailan, ay hindi siya nakialam sa mga usapin ng palasyo. Bakit mo siya pinagbayad ng ganoon? Isa kang halimaw na nagkukunwaring tao. Dapat kang mabulok sa impyerno. Anong sinabi mo? Sa palasyo ng Taiping noong gabing iyon, malinaw na nagrebelde ka. Itinaas mo ang patalim sa leeg ng ina. Kailanman ay hindi ako nagrebelde. Kaya naman pala, kahit nasa napakalayong lugar ako, ang bilis dumating ng iyong mga tauhan para sa akin. Yu Zahua. Phone lang tayong dalawa. Napakagaling na laro ng masamang batang si Yu Mingli. Ika-18. Ganon siya kalupit? Ginamit niya ako para parusahan ka? At ginamit ang nangyari sa iyo para ubusin ang palasyo ng Taiping? Pati na ang aking ina. Big brother, talo tayong lahat. Sabagay, walang batang inosente sa pamilya ng emperador. Isang kasunduan para sa pagsuko ng karapatan sa pag-aalaga. Pirmahan mo na ito. Karapatan sa pag-aalaga? Gusto ni Yushu na kunin ang kustodiya nyo? Wala namang pakialam kung pipirma ka o hindi. Dahil kahit kailan ay hindi ka na makakalabas pa sa pintong ito. Pero kukuha ng pagsusulit sa gobyerno si Yuli sa hinaharap? At maaapektuhan siya kapag may record sa batas ang kadugo niya. Si Yuli. Kasalanan mo iyan, nararapat lang sa iyo ang karma. Oo nga pala, si Yuli, hindi mo siya tunay na anak at ang husay mong magpanggap na tatay sa hindi mo naman kadugo. Pero kailangan pa rin kitang pasalamatan dahil tinulungan mo akong itapon ang isang pabigat. Anong pakialam ko sa batang iyon? Anak mo siya sa naging asawa mo sa probinsya? Ang tunay mong anak na tinalikuran mo lang noon. Kung may nararamdaman ka pa sanang kahit katiting na pagsisisi sa kanila, huwag mo nang hadlangan ang kinabukasan ng bata. Yuhuan, napakatuso mo talaga. Noong tinalikuran mo ang iyong mag-ina at gumawa ng mga matitinding kasalanan sa batas, walang pumuwersa sa iyo.
Iniisip mo ba na kapag nakahanap ka ng magandang dahilan, ay magiging malinis na ang konsensya mo sa ginawa mo? Magnilay-nilay ka na lang dyan sa loob. Masyado kang naging ganid kaya naging ganito ang kinahinatnan mo? Sino ka ba talaga? Imposibleng isa ka lang babaeng lumaki lang sa probinsya. Wala kang pakialam kung sino ako. Lolo? Juan, sabi ni Mayordomo nakita niya ang sasakyan na papunta sa school. Bakit pumunta ka talaga sa school? Masyadong mahigpit ang inspeksyon sa mga batang manggagawa ngayon. At curious din talaga ako. Kung ano ang hitsura ng eskwelahan sa mundong ito. Gusto kong maranasan ang tunay na kabataan. Paano naman si Xiaoqing sa panig na iyon? Ikaw na bata ka. Hindi ka ba natatakot na takbuhan ko ang pera mo? May bihag ako. Hi, talo ako sa'yo. Maging CEO, ganoon ba? Kapag ang sweldo kada buwan ay mas mababa sa 7 digit, wag na nating ituloy ito. Huwag kang mag-alala, gabi-gabi ay tinitingnan ko ang ulat ng kanyang trabaho, tiwala ako sa kanya. Sige, Pagka-graduate ko ng kolehiyo, hindi pa huli ang lahat para kunin ang kumpanya. dahil maayos na po ang lahat ng plano nyo, susunod po ako sa inyo. Sana ay maging masaya po ang buhay nyo sa paaralan. Salamat po sa inyong kabaitan, Lolo. Ate, bakit ganyan ang suot mo? Talaga bang pumasok ka sa eskwelahan? Bakit, ano pa nga ba? Ate, bakit ganyan ang suot mo? Totoo bang papasok ka sa paaralan? Bakit hindi? Pero hindi naman nag-aaral ng linear algebra rito. Huwag mong sabihing narito ka para mambubuli ng mga bata. Narito ako para makita ang tunay na buhay ng mga tao. Espesyal itong misyon na binigay sa akin ng organisasyon. Ibang-iba si ate ngayon, pero masaya ako na makakasabay kita sa pag-aaral. Ang mga araw na hindi kailangang makipaglaro ng isipan, ay mas maginhawa kaysa noong ako pa ang tagapagmana ng trono. Bakit nga ba dati ay masyado akong nakafocus sa pag-agaw ng upuan ng hari? Mas masarap pala maging isang simpleng prinsesa na walang ibang iniisip kundi ang mag-enjoy sa buhay. Siyempre, may mga oras din na nakakairita, gaya nito ngayon. Ate, anong tinitingnan mo? May bagong sandbox sa palaruan. Sobrang saya doon. Yuli, pagkatapos maglaro sa buhangin, wala ka na bang dapat gawin? Ha? Oo nga pala. Maghuhugas ng kamay. Maghuhugas na po ako agad.